O ayan, naka-clip protect. Naka-clip protect. Channel 2. Naka-clip protect channel 2. Krill na CA8. Okay, Krill na CA8 professional power amplifier. By the way, shout out and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Ngayon, ang pinaka-issue nito, kaya din nila rito sa atin, clip protect. Clip protect yata yung isang channel. Okay. Plug in nga natin. Okay, to 20 na nga natin. Pero wag. Ito tayo sa may bulb muna. Okay, ayan, naisalpak na natin sa may bulb. Ngayon, medyo mahirap lang ito i-on. Ito 20 nga muna natin. Putik, tagal eh. Bahala ka dyan. O ayan, naka-clip protect. Naka-clip protect channel 2. Naka-clip protect channel 2. Ngayon, off natin. Ayan na, ayaw na ma-off. Ngayon, ano ang dahilan kung bakit naka-clip protect yung isang power amplifier? Tulad nitong Krill na CA8. Isa sa tinitingnan natin dyan, bumigay yung fuse. Either isang fuse lang or dalawang fuse talaga. Pero kung dalawa yan, na may problema yung amplifier stage, magno-normal yan kapag bumigay yung fuse. Tingin ko, isang fuse lang ang nadali dito. Kaya, giging clip protect siya. Pero, sige, troubleshoot natin. Parang wala pa rin ako sa mood mag-vlog. Ewan ko ba? Ba't nung nagbakasyon tayo ng bangkasan, parang kwan? Para tinatamad ako mag-repair or mag-vlog. Okay. I-buzzer mode natin. Tingnan natin yung fuse niya, kung buo. Okay, naka-buzzer tayo. Dito sa isa, dalawa lang yung fuse nito kasi naka-class AB lang ito eh. Dito. Okay, open tong isa. Tapos ditong isa, teka lang ayusin ko Parang pares na open. Ito, buo ito. Nag-buzzer itong isa. Ulitin natin. Open tong isa. Na-open yung isa. Maaring may nasira na power transistor dito sa channel 2. Maari yan, maari. So, yung channel 1 is good. Okay? Ngayon, ano pa magagawin natin? Baklasin natin itong channel 2 para may repair na natin. Tingnan natin kung ilang piraso yung output na nadali or ano yung dahilan kung bakit nasira siya. Okay? Natanggal ko na yung board. Ngayon, first thing to do ay siyempre check natin yung diode muna tayo. Sa diode muna. Okay? Check natin. Tingnan natin kung saang side ang may nasibak na output. Okay, short dito. Tayo nalungkot. Pares may shorted, kabilaan. Meaning, may output transistor na nasira dito. Okay, dito. Ngayon, ang gagawin mo, para hindi ka na magbaklas ng buo ng board, angat mo lang itong mga bloke na to, angat mo lang yan, angat mo lang yan, makikita mo na kung may sira, kung alin pala, kung alin or saan banda yung may sira na output transistor. Okay, angat mo lang yan. Tapos, siyempre, huwag mo kalimutan i-check yung ano ba tawag ito, yung mga bloke, baka mamaya na-open din bago mo palitan or tanggalin yung output transistor. Ang ginamit dito is A1943 and then C5200 na output transistor. Okay, bakit kaya? Ano nangyari? Shorted talaga siya Okay, ngayon iangat ko muna tapos check natin. Tingnan ko kung ilang piraso yung output na nasira. Naiangat ko na yung mga bloke. Ito nga, naiwan ko itong isa Kita ko na, bali ito siya, nalagyan ko ng ikis. Ito. Tapos, saan ba yung kanina? Ito. Itong side na to. Ayan. Ngayon, check natin. Saan na yung test prod natin? Class AB lang design nito. Wala siyang high rail. Wala siyang low rail. Class AB lang. Isang voltahe lang. Ito. May ikis. Ayan, shortage Tapos, itong isa.
Ito ba yun? Okay, ito shorted. Ang tag-isang pares dito, tsaka andito. Ay, ngayon, angat ko to, tanggalin ko to, tapos palitan natin. And then yung blue case, siyempre check mo yan. Pero buo to. Kasi naka-indicate yung protect ending clip eh. Double check ko na lang mamaya. Tanggalin ko muna and then palitan natin. Ito, dalawa pala yung nadali dito. Yung 3.3 pinaltang ko. Ito to, kasi may nasunog. Ito. Siya eh. Nasunog siya oh. Sabi ko duda ako bakit nasunog ito. Ayan o, yan. Nangitim oh. Sunog yan, open. Ngayon, ito, buo ito. Yung pala, sira din tong output. Ngayon, inangat ko yung 3.3 ulit tsaka yung bloke eh. Ngayon, check natin. Ang short nito is nasa base ending collector niya. Yan, shorted siya oh. Dapat di yan magsa-short. Sira talaga siya. At ito, leak na oh. Tanggalin natin to. Anong side to? A1943. Ito, nagpakita ko. Sabi ko, bakit pag-check ko, shorted pa rin. Pambira na yan. Tanggalin ko muna to. Dalawa pala na dali dito. Natanggal ko na yung dalawa sa kabila. Natanggal na yan. Ang problema, parang may kwan pa rin. Parang merong mataas pa rin na resistance sa may kabila. Tanggal ko na to ha. Ito. Tapos, check natin yung diode. Kailangan mawala yung shorted niya or mataas na reading. Meron talaga oh. Mataas na reading po. Eto. Goods na to eh. Yan oh. Ibig sabihin, may problema pa rito. Putik na yan. Hanapin natin. Baka mamaya nasa drive niya. Check natin. Oo naman ah. Hanapin ko muna. May sira pa. Katabi pala. Magkatabi sila parehas. So, ito magkatabi ito. Ito magkatabi din. Ito pala may sira. Nasa base. Sira niya is nasa base and then collector pa rin. Same na sa isa. Hinahanap ko eh. Kung ito pansinin nyo. Oh. Yung collector niya, nangitim din oh. Pumutok din. Ibig sabihin, sira yan. Tingnan natin. Oh, dapat short yan eh. Sira to. Tingnan nyo, shorted oh. Pambira na yan. Tagalin ko muna yan. Dalawang 2 pairs. Nakalas ko na yung output. Magkatabi talaga sila. Tapos dito magkatabi din. Tapos yung 3.3 pinaltan ko na rin oh. Itong bloke buo ito. Yung na-open is yung mga 3.3 sa may base. Yung emitter hindi na-open. Ngayon ito magiging kalabasan niya. Check natin. Dapat hindi siya gagalaw. Walang resistance yung diode. Kasi class AB lang ito eh. Oh, wala na oh. Tapos dito. Okay, wala na kasi naka-reverse tayo. Ngayon i-forward natin. Pagka-forward, ganyan siya. Same din to dito. Okay. Ngayon, tingin ko output lang nadali dito eh. Although, try natin. Pero papalitan ko na lang din ng output. May bulb naman tayo eh. Gagamit naman tayo ng bulb. Palitan natin tapos mag-voltage checking tayo. Naibalik na natin yung board. Kompleto na rin output. Lagyan na natin para hindi na paputol-putol yung video natin lalo. O natin. Tingnan natin kung may bias siya or wala. Ito, design nito is zero bias ito. Yung krill is zero bias. Magkakaroon ng bias yan once na may audio na. Pero pag wala pa, dapat zero bias ito. Dapat ganito siya, oh, zero. Meron yan sa may drive niya lang. Pero dito sa may output, wala yan ito. Dapat ganyan lang siya. Dito, mataas. Kaya siguro sinisibak to. Isa pala sa kanibosing dito, umiinit daw. Okay. Try natin na i-fix bias ito. Tingin ko nasa trimmer ang problema nito. Nasa trimmer ang tingin ko. Although goods na, wala na siyang shorted. Pinaltan pala natin yung fuse ha. Pinaltan natin yun. Siguro kaya nasibak yan. Mataas yung bias niya. Ngayon, try kong kalasin natin to para may pagambingan tayo sa may bias niya. Dapat zero bias siya eh. Wala muna dapat kuhan yan. Bias yan once na wala siyang audio. Okay. Double check ko muna. And then, if ka natin,
Siguro maaari i-fix natin. Tingnan natin kung ano magiging klabasan niya dito sa may isang channel. Alasin ko muna to. Pinalas ko rin pati yung channel 2. Ay, channel 1 pala. Sobrang baba pala ng bias nito. Kapag i-check mo halos short yung dating niya. Kapag analog yung gamit mo. Ito to. Yung trimmer niya is 200 ohms lang. Ang value nito? 202. 2K rin pala gamit dito 202, meaning 2K pala. Akala ko 200 ohms. 202. 2K. Ngayon, i-calibrate ko to. Tingnan natin kung ano magiging kwan niya. Ibaba natin yung bias niya. Sobrang taas. Sana yan lang naging problema niya. Para kahit papano, hindi na siya iinit kung sakali. Sobrang taas Hindi sila pantay sa kaming kabila. Yung kabila, dapat zero bias ang design nito Kapag wala siyang audio, zero mo na yan. Magkakaroon siya ng bias once na meron na siyang audio. Na-fix ko na. Yung ito, ang resistance dito is nasa around 13K. Inilagay natin is 12 ohms. 13K. Sorry. 13 ohms pala. Ito is 12 ohms lang nilagay natin. Yung 12 ohms lang to. Brown, red, black. Okay, ngayon ito sukatin ko to bago ko ipakita muna sa inyo Pero 2K ang nakalagay 2K ang nakalagay diyan, pero sobrang baba ng bias niya Yung bias resistor na kinalibrate ba. Pansinin niyo, nasa around 13 ohms lang ito Ngayon sinubukan ko siya ng 12 ohms lang ang akin. Ganyan nyo ayan, 12 ohms lang din pala pasok, 12 ohms lang din Ayan gilid-gilid lang kasi yung gilid taas niyan is magkadugtong lang. Yan, 12 ohms lang. 12 ohms na din nilagay natin. Ngayon, ito magiging kalabasan niya. O natin. Okay, hirap na naman i-on niya. Nakabalb kasi tayo bias pala, lagay natin sa may. Okay. O yan, nag-on na. Yung bulb natin, pino naman Tapos, tingnan nyo mangyari. Kailangan, halos wala siyang voltahe. Ito, 0.38 lang. Ito siya 0038. 0038. Kaysa kanina, grabe, 0.5 yun. Okay? Tingin ko goods na yan. Ayusin lang natin yan. Ayusin natin tong 12 ohms na to. Tapos, palitan na rin natin to. Yung isa. Sabay na lang natin. Para baka mamaya nagkaluko-luko na rin yung trimmer niya. Dalawa na. Finish na natin to dalawa Yan. 12 ohms lang ito. 12 ohms. Yung isa, 12 ohms din yan. Brown, red, black. Okay? Ngayon, balik na natin to. Testing na natin. Final testing. Ika nga. Kaya siguro nasibak ito Kaya nasibak itong mga output dito dahil sa sobrang init siguro. Binalik. And then, binuhay ko na agad para mahirap siya yun kapag nakabulb tayo. Mamaya ito 20 natin yan. Ayan, naka-fix bias na to Saan ba yun? Nakatago. Hindi makita na tabunan ng wire. Ayan, nakadungaw na yan. Kasi itong isa Ayan. Ngayon, magsukat tayo ng biasing ulit Halos zero bias lang naman to. Dito tayo sa may sa may drive, kasama sa drive niya. Kumbaga pang TIF ba. Ito 0.4. Ayan 0.4. Tapos dito, kailangan 0.4 din. Ayan, 0.4 din Tapos dito sa may final, halos wala na yan. 00. 0.55 dito. Halos wala tayong makuha kunting-kunti lang. Halos pares lang. 00 pa rin naman yan. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, pwede na to. Audio testing na natin. May speaker na kakabit to. Yan, dalawang speaker. Tapos may audio input. Cellphone natin. Shutdown yata yung cellphone natin. Okay, gumagana pala. Ngayon, channel 1.
channel 2. Pwede na to. Okay. Ngayon ang gagawin ko, itali muna natin. Itali natin tapos final. Tapos ito 20 ko. Nakatali na to. Naitornilyo ko na rin to. Yan, may speaker na nakakabit ha. Dalawa. Yan. Yung cellphone natin, gumagana yan. Wala kanina. Naka 20 tayo. Ito yung kable nyo. Naka 20 yan. Okay. Ka-volume pa pala. Yan, ngayon. Volume natin. Yan, naka 20 yan ha. Ngayon, channel 2. Iyon no. Makapalit tayo. Ayan. Okay na. Init. Walang init-init. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ulit tayo sa inyo. Sa mga kapwa natin teknisyan, ang baguhan lang kung paano mag-repair ng krill na CE8 na naka-clip and then naka-protect. Ayan, sibak yung output transistor niya. And then kung paano i-fix bias. Halimbawa, nasira yung biasing niya, kung paano i-fix bias. Okay, 12 ohms lang. And then, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Kaya kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay, God bless and then peace atin lahat.